sa Calvary Church. Basta kung saan ako umaten. Amen? Pero gusto ko ng langit. Amen? At isang araw ay binigyan ako ni Lord ng grasya na magpatuloy na sa kanya. Tama na yung kung saan ako umaten. Dapat mag-fix na ako ng isang community ko, pamilya ko, na doon ako magpapaalaga para lumago ako. Amen! Palapakan natin. At yung 1988, January 24, yun na yung day na nakapili na ako ng pamilya na ako yung naging part. So mga kapatid, pag nagpatuloy ka kay Lord, sasagana ka. Amen! Minsan, sasabihin nila, totoong may Diyos ka, ba't mahirap ka? Kaya ganun dito sa Hong Kong. If your God is true, how come you are a kunyang? Yes. Right or wrong? Right. Because the qualification for them, if you have really God na powerful, you should be rich. Yes. But this is the story. Amen? Amen. Hindi ibig sabihin na mayaman, may Diyos siya. Kasi yes. Point number 1, may 3 key lessons tayo sa kwento na ito. Ano yung una? Material wealth does not guarantee spiritual blessing. Amen? Hindi porke marami kang pera ay isang garantiya na ikaw spiritually blessed. Totoo ba yan sa HK? May nang boses mo? Naksan yung tao? Totoo ba yan sa Philippines din? Marami ang yaman, kanila ang malalaking mall. Pero hindi yung garantiya na sila ay rich spiritually. Amen. Gusto kong iklaro ito. Pero marami dito ngayon, dahil mayaman spiritually, pinapasagana na rin siya materially. Amen! Agree? Kaya huwag kang nalulog mo kapag ka, bakit ganun, Lord? Mayaman si Amo. Kaya nga sa kwento na ito, extremely opposite. Yung beggar na si Lazarus, pag tinignan mo sa standard ng mundo, wala ka ng pag-asa. Are you still with me? Amen! Hello? Amen! At ang titignan mo yung rich man kasi parang puno ng pag-asa. Pero mamamatay pala silang dalawa. Yes. Kasi extreme ito, super rich, super poor. Amen! Parang super. Extreme. Superlative. But look at the end. Sa end, mga kapatid, dalawa lang pwedeng puntahan ng tao. Amen! Kaya dapat mayaman ka talaga sa langit. Amen. Kasi that can happen anytime. Amen. Nandun kami sa airport noong Monday, August 12, ni Pastor. Tawag ng tawag si Sister Emily natin, panisali sa akin. Hindi ko masagot, I was in the toilet, nag-message kay Bishop. Noong nandun na kami sa waiting area, sabi ni Tatay Ju, tawagan ko si Ems, si Efren, yung kanyang husband ay nasa hospital. So what I did, biniring ko siya. Halos hindi ko siya marinig. Kasi ang iyak niya, yung talagang grabing iyak, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Basta nasa hospital si Efren, talagang hindi na niya makausap, para may kumagat niya, something na isang hayop, yun ang kwento sa kanya nung nagdala sa hospital eh. Kaya sabi ko, hindi ko siya gano'ng maintindihan. So I said to her, basta kausapin mo si Efren kasi ang pinaka-last na sense ng tao ay hearing. Hearing. Kahit hindi mo yan makausap yung hearing, ganun kabay si Lord, dalawang tenga. Kasi sharean mo lang, siya pa rin naman na magdedesisyon sa inyo, gusto pumunta pag namatay siya. Siya pipili. Kaya kahit comatose siya, kausapin mo, bulungan mo yan. Pwede mo pang mag-preach siya ng gospel. Amen! Amen? So I prayed for her husband, hindi ko nakausap husband na, we prayed for peace, I prayed for that he will encounter the Lord na ang kanyang buong pagkatao ay maging conscious sa God. I pray for his salvation. Hindi ko siya nakausap. I just welcome the will of God. Acts 16:31. If I believe in Christ, me and my family will be saved. Amen? Amen. And I prayed for Sister Ems. Then, by Ems, Shalom. Peace be on you. And then seconds, bumalik ang message, wala na si Efren. Amen. Ganun ang buhay. Parang hamog lang. Sabi ni Mary Joy, what? You just prayed for her and for him and now no more? And I said also, yes, anak, that's life. Hamog lang tayo, miss lang tayo, sir. You are here, next time you're not here. Kaya pinakamahalaga, inaaluga mo yung next mo after here. Yun ang pinakamahalaga. Na masigurado mo na mag-end ka man sa earth, yung huling hininga mo sa earth, ay yun yung unang hinga mo na kaharap mo na sila. Amen.
Inalang ni Lord na mahirap ka dito, OFW ka, binubulyawan ka, minumura ka. Hello? Basta ayusin mo lang yung puso mo. Kasi I'm sure hindi makakarating si Lazaro sa langit kung nagre-reklamo siya. Unfair na Lord. Degan ako. Nililit ako ng kaso. Wala man lang nagbara sa akin na akin. Pag gano'n ang attitude dito makakarating sa langit. Kasi matampuhin. Amen. May kausap pa ba ako? Amen. Pero siya natanggap na niya na gano'n talaga, may kanya-kanya tayong assignment sa earth. Amen. Kaya sabi ni Lord kay Judas, kasi nung si Lord ay malapit ng i-betray at malapit na siyang ibayubay, si Mary, kapatid sa Bethany, inanoint siya ng napakamahal na perfume. At ang equivalent ng spikenard perfume na yun ay one year wage salary. So gaano kamahal, pinag-ipunan ni Mary. At si Mary, dahil mahilig siya kay Lord, alam niya makinig when shall she anoint the Lord. Because pala nung nabayubay si Lord Friday, hindi mo na pwedeng i-anoint si Lord. Amen. Shabbat. So what she did, ibinuhos niya yung oil na yun sa paan ni Lord. At mga kapatid, si Jesus ginamay niya. Di, humalimuyat yung amoy sa buong lugar. Nagalit si Judas. What a waste! Dapat, binenta na lang yung perfume na yan, ang proceeds, pinamigay sa mahirap. Sabi ni Lord sa conversation sa Bible, Judas, you will always have poor with you. Amen. Na parang hina ng amin. Amen. So, meron talagang poor. Amen. Pero ako, yung ginawa niya na ito, ay hindi na ito pwedeng kalimutan kasi ginawa niya sa tamang panahon. Amen. May kausap ko ba? Amen. Kaya hindi ibig sabihin na mayaman siya. Tapos sasabihin pa niya, kaya ako blessed, nag-obey ako kay Lord. Sa pagsasalita mo pa lang, mukhang hindi ka ayos kayo. Mayaman ka eh. Yes. Gusto niyo pa ba itong sinasabi? Amen. Kaya yung naghihirap na pasaway kay Lord yan. Pagsasalita mo pa lang, may supply ka. Amen. Kala mo kung sino kang magsalita. Hindi mo ba alam na kaya ka sumagana, naka-obey ka kay Lord, kaya ka sumagana, binigyan ka ni Lord ng grasya. Amen. Itong isa, medyo maraming naka-cover sa buhay niya na hindi niya maintindihan yung turo ni Lord. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko yun na may tao na kahit anong turo mo, hindi niya maintindihan. Paulit-ulit mo na, para ka nang sirang plaka, hindi niya maintindihan. May ganong situation ako. Sa 29 years ako. At kahit sa Philippine Mission, may ganon minsan. Pero tsatsagaan mo yun. At siya'y mapalaya ng Diyos mula sa kasinungalingan ng kaaway. Amen. Amen? Amen. May Jesus naman siya. Pero may mga part na hindi pa niya maintindihan. May kausap po ba ako? Amen. Pero nagpipilit siya na maging maayos siya kay Lord. Amen? Amen. Panginoon, I want na maging maayos ako. Kaya kita mo itong dalawa, parehong namatay. Siguro, yung kamatayan ni Lazarus nung namatay, binalot na lang siya, nilibing na lang siya. Walang magandang tinatawag na yung preparation sa kanyang paglibing. Pero yung rich man, todo handa. Amen. Para walang kausap. Amen. Pero alam natin ang storya. Kahit paghandaan ka rito, niready lahat ng aircon para dalhin mo saan ka pupunta. Kasi marami ka naman pambili ng aircon. Ang aircon na yan, hindi mo madadala sa impyerno. Amen. Wala ka madadala pag namatay ka. Ang kailangan, pusong malinis. Amen. Mas katabi natin clear. Clear. Kaya po ganun. Pagka may gumugulo sa utak ko na parang gusto ko nang magalit, agad kong pipiliin isipin, Lord, langit ang gusto ko. Sabihin mo agad kayo. Tapos sila, nabuburo na agad yung mga gumugulo sa utak ko. Kasi para tayong binobombard sa utak. Amen. Walang exempta dito. Amen. The enemy is like a roaring lion, is seeking someone to devour. Amen. Walang exempta
dito, sa katabi natin, correct? Correct. Marami dito, maraming atake ang kaaway. Walang tigil, 24 hours. Yes. Pero ikaw yung pipili, Lord, tagalangit ako. Amen. At habang siniisip ko yun, burado na lahat, wala na magawang kaway, lalayas na siya. Kasi alam niya, establish sa heart ko ang truth kung taga saan ako. Kung sino ako, ano ang relasyon ko kay Lord. Hindi pwedeng palitan ang relasyon na to. Si Lord dapat ang number one. Amen. Kaya, mga kapatid, ang yaman sa mundo ay hindi garantiya ng spiritual na pagpapala. Amen? Kaya, ang sabi dyan, pakibasa natin Luke 16:19 to 21 all together, please. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Generally, pag tinignan mo, bitter and so dapat sa life. Pero makita mo, nasa langit siya. Of course, naiintindihan ko na sa end ng life niya, maayos ang puso niya. Amen? So, a rich man had great material wealth and privilege, but he was spiritually poor. Very poor spiritually. He failed to use his resources to help the poor and needy, like Lazarus who begged at his gate. So, yung sabihin, pag mayaman ka na, huwag mong kaliligtaan yung poor. Amen. Huwag mong isnabin yung poor. Amen. Masagana ka na. May humingi sa'yo. Wala na kayong ginawa kung di humingi. Lalo na pag dumaming pera mo, ayaw mo lang nababawasan. Na-high blood ka na, ano, nahingi na naman to. I-block mo na sila. Hindi mo pa nga naabot yung position ni Lazarus, ay ni rich man. Ganyan ka na. Kaya ito reminder ulit lahat sa mga anak ni Lord na puso masagana ang buhay. He failed to use resources to help the poor and needy. Amen, amen? Amen. Outwardly, prosperity does not necessarily equate to inward spiritual prosperity. Kaya a person may have a large house, ang tao pwede laki-laki ng bahay, talagang ang mga possessions niya, mamahalin lahat. Mamahalin lahat. And a high-paying job, but they can still be empty and unfulfilled on the inside if they do not have a relationship with God. Amen? Amen. Amen? Amen. Kita mo naman, no? Marami kayong encounter, experience yung daily, ang yayaman na kasama niyo. Pero empty sila. Pero ikaw, nagapang ka na ng sweldo sa katapusan. Pero maligaya ka.